tayo mga ka-agritipits, ka-farmers, kamanalon, ka magsasaka, ka mag-uuma 308. At ito, silip lang tayo kung anong LCC na ang palay natin. Napakaganda no. Yan yung sumikat yung araw ay napakaganda na. Pansin nyo? Ang ganda ng palay sa ganitong kulay. Oh. Okay? Medyo sakto na. Sakto lang yung kwan na. Ika 10 days na ata mula nung nag-abono tayo. 18 days nung nag-abono tayo. Ika 9 days. Ang ganda ng bulas. Tignan nyo maghapon ulit na sumikat yung araw na napakalakas. Sakit yung sikat ng araw. Yan. So oras ng alas 3. Ito yung LA 9:02. Okay, napakaganda na oh. Yan yung code natin kay Sir Lyudi Aguda. Siya po yung nagparating po dito. At na-adapt na po ito 2 times sa Mindanao at dito naman sa Luzon ay i-adapt po natin. Ito yung inbreed variety na may katangian na parang hybrid siya na naguhay na may maturity days. Base sa data nila ni Sir Lyudi ay umaabot ito ng 115 to 120 maturity. Tignan natin kung kaya natin paabutin lang sa 115 days ay 120 okay pa rin para malakas talaga magsowi. At may katangian nito sa isang uhay ay umaabot ng 370 to 630 grains per panicle. Tignan natin kung kaya pa natin lagpasan yung 630 grains. Okay, at may katangian nito. Tignan nyo naman kung paano magsuwi. Mas manipis siya kumpara sa hybrid. Mas manipis yung dahon. Okay, hindi masyadong pamahayan ng peste pag ganyang mga variety. At hindi masyadong sasalo ng hangin. Hindi masyadong masusugatan. Dahil may characteristics siya na mas manipis yung dahon. Inbred nga po yung kanya. Okay. Ayan. Tapos yung sowing niya ay 20 to 40. Yung sowing niya, meron pa tayong natitirang ilang araw pa yung natitira. Mga kuwan pa to. Kasi yung hybrid may natitira pa tayong mga 14 days dito. Plus kundi nasa kuwan pa to. 19 days pa tayo magpasowi. O, ang dami pa. 19 days, sabay-sabay yan. Yung secondary, tertiary, main puno, magpapalabas yan na sabay-sabay. Okay, ito yung try natin bilangin bago tayo pupunta sa hybrid. Ayan ganda na. Magto 20 days, 27 days ngayon itong palay natin na 15 days pinunot. Ito yung binibilang natin. Bilangin na natin kung ilan, kailan ba. Puntahan nyo na lang yung date nung ina-upload natin sa YouTube channel Agritipid at sa Facebook account kung ilan na. Huwag lang tayo malaglag. Yan, i-kuha natin yung paa natin dyan para hindi malaglag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 na. 19 ata nung binilang natin. O 29 na siya. Ganun siya kalakas magsuwi. May 29 na tayo nabibilang dyan. Okay, tapos tignan natin pa sa pag nag-inaverage natin ito 29, 30 na yung iba, ganyan mga na 15 to 20 suwi plus may 19 days pa tayo natitira. Okay, yan, may nagpapatubig pa rin. At yung natin ay manaka-naka. Drainin natin yung maraming tubig. Okay, ganyan lang yung magandang tubig, yung manaka-naka. Halos nakasayad sa kasi magpapasuwi tayo, halos nakasayad sa lupa yung
tubig. Nag-drain tayo kanina kasi ayoko yung masyadong malalim. Dapat masikatan yung araw, pati yung puno, pati yung soil at yung lupa para yung tubig maganda yung pagpapasowi natin. Ito yung LP 937 na natin. Ayan, ang dami na rin, napakaganda na. Okay, yan yung binilang natin kanina. Tutundusan nga natin yung sign natin. Ito yung tinundusan natin. Ilan na? 30. Ilan yung binilang natin? Ito yung dati na 29 ata. Ilan na to? 27 to 29. Bilangin natin ulit. 1, 2, 3. Ayun na. 3. May lumabas naman 4, 5, 6, 7, 8, 9. Binilang natin kanina umaga to. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 siya. Okay, yun yung side natin. Nagsuwi na ng isa yun. Kaya iisa pa lang na isuwi. Kaya pag nagkuhan kayo, lalo sa malalim, tundusan nyo na ng 5 or 10. Kung yung malalim na bahagi na, yung hindi nalinang. Okay? Yan, 39. Tapos yun, ang dami na rin. Tapos ito yung LP 2096 natin. Ang karakteristik ng LP 2096 kumpara dito sa LP 937, mas malutong itong LP 2096 at mas malakas magsowi kumpara sa LP 937 at mas manipis yung dahon, mas malapad yung LP 937. Mas malaki yung butil, mas mahabang uhay, mas matangkad, mas maliit yung butil, mas mahina magsuwi yung LP937, mas tawag doon, mas kokonti naman yung butil niya, yung pagpapahinog. Tapos parehas naman sila pag sa data na nakikita natin sa brochure. Sa 13 productive tiller ay kaya ng umani ng 280, pati yung ilinabas na LP ng 08, 180 kaban per hectares na. Ayan na yung palay natin. Dry season ngayon, medyo kumpara sa wet season, ang kaibahan ay medyo mabibitin sa planting height ng 1 feet. Kung kaya natin nung wet season, yan di-discuss natin kasi may nagtatanong sa group chat natin. Kung kaya natin nung wet season na hanggang dibdib, ngayon hanggang baywang. Okay, paano? Kung gusto nyong abutin yung hanggang dibdib, ay magkarga kayo ng mas maraming at dikitan ninyo yung pag-abono kung yung calendar method ninyo sa pag-timing na application ay every 10 days ganyan or 15 days ay gawin ninyo 7 days. Ganun po yan, magdagdag kayo ng dagdag sustansya kung gusto yung abutin hanggang dibdib. Ganun lang po yun. Okay, bakit? Dahil bihira na umulan sa dry season. Unlike sa wet season ay uulan. Ano ba yung nutrients na nasa ulan? Nandyan yung nitrogen, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sodium at marami pang ibang benefits ng ulan. Okay, ganun po yun. Fully recovered na itong kuha natin. LP 2096. Ayan. Pasilip ko na sa inyo yung rinemedyohan natin. Yung tubig pa rin natin kanina pinapasukan natin kagabi kaninang umaga ng malakas. Kagabi inopen natin yon, pinapasukan natin yon para maabutan ng tubig yung mga mataas. Ngayon unti-unti nating i-drainin ulit, kaya makikita nyo na yung tubig niya ay manaka-naka ulit. Okay, hintayin lang natin bumaba ulit kasi nagpapasuwi tayo. Ganun po ang magpasuwi. Tapos kung ayaw yung tamaan ng sakit
Huwag yung diretso nakababad ang lalim ganyan. Okay, nandyan na nga yung protocol na ng iba't ibang ahensya sa government, sa private, na 1 to 2 centimeter, halos 1 inch lang ang kailangan sa vegetative stage. Pagdating sa reproductive stage, 5 to 7 centimeter na, ganyan na. Okay, laliman nyo ng konti dahil para makontrol nyo naman yung mga pestes umaatake dun sa baba. Hindi kailangan ng napakaraming tubig, lalo lolantaw, irrigated. Ang daling lumambot yung lupa. Okay, tara sa likod. Happy sharing. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid Pills. Ang dami na po nating na-i-upload doon. I-share nyo na rin sa inyong mga kakilala, lalo sa mga beginners. Sa ganung paraan ay matulungan nyo na po sila, pati mga kamag-anak nyo, kaibigan na walang kaalam-alam sa farming. Dahil nandyan po tayo na nag-a-actual. Nandyan, ipapakita natin dyan yung ating ginagawa na hindi puro kwentong barbero. Nandyan yung resulta. Okay? Yan yung nagamitan ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer, Korean technology, made in Philippines. At yung Hypercompost Soil Conditioner and Toxic Neutralizer po. Ayan, cut muna natin, pause muna. At least nakita nyo na yung standing ng palay natin sa edad na 27 days na binunod ng 15 days. Okay, nandito na po tayo. Shout out pala sa mga top fielder natin sa AgriTipid PH. Nandyan yung mga top fielder natin, sila Sir Ernesto Martin III, Oco Martin yung palayaw po niya. Nandyan sila Sir Robert from Nueva Ecija, mga longpin user. Sila Sir Lagat. Okay, Felix, ang gagaling na mga farmers po yan. Sila Sir Bernard, na mga top fielder yan, mga 10 ton stoner yung mga po yan. Okay, sila Sir Rael. Yan, nandyan yung mga top fielder natin. At mayroon pa dito mga user natin na sila Sir Fritz dito sa Malig na hindi nahahalata. Nagti 10 tons yan, 206 kaban per hectares po ang mga yan. Sino pa? Ang dami natin dyan na mga 180 to 200 kaban per hectare sa group chat. At sigurado madadagdagan naman ngayong dry season dahil meron po tayo sinusunod na protocol sa group chat natin. Dami na natin group chat na mga pioneer dyan, at group chat ng mga new user natin dyan, group chat ng Mindanao. Ayan, shout out kila Sir Kwan dyan, distributor na natin, Sir Armand, mga field technician natin dyan, sila Sir alam nyo na, Renante, Vince, John, Hollister, at yung mga kasamahan pa natin dyan na technician. Tapos shout out din kay Sir UB, mga user po natin dyan. Hindi ko na mabanggit po lahat. At sa prinsesa po natin, shout out sa prinsesa po natin na napakagaling, si Madam Gracia. At wala, hindi naman uuwi, kaya tayo nang bibisita sa palayan niya sa Santiago. Kung kaya pa nating puntahan sana yung nasa Cordon, Isabela. Siya yung umani ng 300 kaban per hectares nung nakarang dry season, si Madam Gracia. May negosyo po kasi yan sa Hong Kong, sa Singapore, kaya hindi siya makakauwi, kaya tayo na lang ang bumibisita. Ayan yung palay natin. Mapansin nyo kung sino yung yung mas darker dyan na kumikislap. Sabi ko nga kumikislap, pati yung nakahiwalay, mapansin nyo naman yung mas darker. Hanggang dun kasi po yan. Yan sa piggery ng pamangkin ko. Yan, hanggang dun po yan. Yung karugtong nyan ay palay po natin yan. Okay, ganun na lang. Ito yung kwan, napaka healthy. Pansinin nyo na yung protocol natin na last na in-upload ko sa YouTube channel. Ayun po yung resulta, napakalinis. Dito yung nabalaho yung isang rotovator na sinasabi ko sa inyo. Nung lumusong ako hanggang dito, tuhod talaga dito. Okay, pansinin nyo, napaka-healthy na. Kabilis na bumulas.
Okay, LP937 subsidy galing DE. Ayan, LP po ito. 937 pa rin yan. Tapos yun, 1 hectares natin yon subsidy. Commercial seeds LP2096 po yan. Binigay ni Sir Domar. Season shoutout kay Sir Domar. Yan sa LP2096. Pinunta niya sa bahay. Kaya tinanim natin po yan hanggang doon. Paliko pa balik dito sa 1 hectares. Kaya ganoon na lang, sharing is caring. Happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe like sa YouTube channel natin, AgriTVPil. Bye-bye. Nyo po ko natubigan itong palayan natin ng saktong tubig lang. Yung sinabi ko kanina sa inyo na umapaw ulit yung lumot. Okay, yan na. Lumot lahat yan. Pansin nyo, ito medyo malayo. Pagkatanim. Ang dami ng sowi. Diba? Ang daming lumot. Lumot lahat yan. Ito na yung LA2096 po natin, no? Puros lumot. Okay. Tara dun sa gubat. Sharing is caring. Yan pala yung tinabasan natin kaninang umaga. Dyan sa gubat. Okay. Dyan sa harap hanggang sa gubat. Ayan yung tinabasan natin. Okay, ito po yung pangalawang pinitak natin. Para hindi lang doon yung nakikita ninyo. Okay, yung lupa natin ay maraming lumot. Tapos mapansin nyo, yung LP2096 po natin ito hanggang dun sa harap ng irrigation. Ayan. Para ma-view nyo gaano kalakas mag-sowi itong LP2096 na may distance na medyo malayo. 20 by 25, may 25 by 25 pa dyan. At least nababawi natin yung sowi. Okay, yan. Para makita nyo. Ayan, pupunta tayo dun sa dulo. Okay? Para makita nyo na kung yung ginamitan natin kung may burn effect ba o wala. Or napaganda pa lalo. Pansinin nyo naman ay napakaganda yung naging resulta. Ayan yung tinabasan natin. Ayan, kararating natin. Sharing is caring. Di ba? Kapal na. Yan yung 27 days old natin na 15 days na binunot. Okay? Ayan, ganyan lang po naman kakapal yung LP 2096 po natin. Okay, maraming videos to. Idudugtong ko na lang mamaya. Hanggang dun sa dumating tayo kanina dun. Okay? Yan, para may-send ko lang sa inyo. Sharing is caring. Tara dun sa dulo. Dun! Ito na pala yung punlaan natin mga ka-AgriTVPil. Ayan na, napakakapal na. Yan yung pinahingin natin 3 kama na hindi binunot. Yan o. Diba? Mahirapan ng mag-sowi yung nabunot ng halos 22 to 23 days na nabunot. Yan pa lang siya. Kakapal. Kamahirapan na siya. Naninilaw-nilaw pa rin siya. Ayan na yung palay natin. LP pa rin to. Yan, ganyan nakakapal. Dito tayo nagpunla yan o, yung mga tulos. Ayan, kapal na. Tara dun sa kuan. Ay, ito yung tapat ng kuan natin. Yun yung nakahiwalay nandun sa dulo. Ayun, hanggang dun. Yung darker dyan na medyo makislap, yun po yung atin. Hanggang dun. Okay na. Cut muna natin para nakita nyo na. Okay, nandito na po tayo sa pangalawa sa gubat. Okay, yun o. Makita nyo na walang burn effect. Yun yung na-apply natin. Ipapakita ko, i-discuss ko lang sa inyo yung malalim na bahagi. Yun. Napansin nyo yung malalim na bahagi yun. Kung malapit lang sana dito yun, malalaki na yan. Dinuble-duble natin yan ng yield more. Yung foliar. Okay? Ayan. Tapos, ang gagawin nyo dyan sa mga portion na ganyan, basta yung nahuhuli na mag-sowi, yan po yung mga malalalim. Hindi na pantay ng maayos at nahulipan. Okay? Hinulipan din natin yan. Kinuhol. Okay, yan. Yung gagawin nyo dyan, kung foliar ang gamitin nyo, patutukan ninyo ng foliar or i-double dose ninyo. Paliguan ninyo. Nagdidetect. Pasensya na, nagdidetect yung nandito na tayo kasi sa palengke malapit. Gubat lang yung pagitan natin. Ayan. Yan, na-detect yung mga pwesto dyan sa palengke. O, yan yung kung i-discuss ko na. Yan na yung palay dito. LP
2096 pa rin, ganyan na kakapal. Pag sinusuma ko yung mga sowi dito, ay ang dami na. Magkabilis na tayo na dito ng 15. Kahit isama natin yung mga portion na mga ganun. Kaya konti na lang, mayroon pa tayo natitirang 13 to 14 days na magpasowi. Ngayon, tara naman dito sa pinatubigan ko pa rin to kasi mabilis matanggal. Mamaya pagdating natin matapos magsundo ay isasara na po natin yan. Mga 2 to 3 days lang yan, matutuyuan na naman. Okay, ganyan kabilis dito. Bababa kasi ito yung pinakamataas, tapos susunod na mataas yan. Yan na, makikita nyo yung epekto. Dito natin itinira yung experiment natin dahil marami nga nagtatanong, pwede bang i-mix sa Yieldmore yung fungicide? Pwede po, basta wag lang sa copper hydroxide dahil hindi pa natin nasubukan sa copper hydroxide. Okay, pwede po bang i-mix yung Yieldmore at hypercompost sa insecticide? Pwede sa insecticide. Okay, ang mamamatay lang doon, sinabi ko na sa group chat, yun lang isang doon, microbes. Pero yung mga sustansya na napakarami na nailagay natin dyan ay makukuha ng crops, ng tanim na palay, crops or mga gulay. Ganun po yon. Dahil nga sinolusyon natin, mga taga-saka karamihan gusto ay minsanan na gagamit. Okay, ayaw nila yung paulit-ulit na mag-spray, kaya tank mix ang gusto nila. Pero warning po natin, pag hindi kayo sure sa compatibility ng insecticide at fungicide, yung copper hydroxide iwasan nyo po na i-mix sa anumang chemicals kung hindi siya compatible, insecticide or foliar man. Lalo yung foliar na synthetic, huwag nyo pong pagmixin yung insecticide at fungicide at foliar dahil may burn effect po yun. Yung ginamit natin na Yieldmore at hypercompost, wala pong burn effect. Mapapansin nyo, ayan, medyo madadry na yung kanya, mag-alas 4 na, magsusundo na rin na yan. Napansin nyo, natabasan na dito hanggang doon, natapos na natin hanggang gitna, doon na lang gitna, doon sa kalahati nun. Okay, sharing is caring. Ito LP 2096 pa rin dito, at least nakita nyo na kung gaano kalakas mag-sowi itong LP 2096 sa gamit nating protocol. Okay, maraming salamat. Sharing is caring. Ang hinahabol na lang natin yung mga portion na ganyan, no. Yung talagang malalalim, ayan, sabi ko nga, kung saan nagkurba, lumiko yung naglinang, na ang laki ng padling, hindi siya makakurba dito kaya hindi natatabunan yung gilid. Pero yung mga natutuyuan ay napakakapal na. Sinyo? Okay na. Okay na tayo, ha. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Dito na tayo sa gubat. Time check 3:54 na. 3:54, mag-alas 4. Peace po. Ayan. Nandumi ng kamay natin, no. Ito na yung palay natin dito sa gubat. LP 2096. Nasa 3 feet na po yung iba dyan. Okay, kita nyo, ang linis ng dahon. Yung experiment natin, pinapakita na natin na actual. Okay, ulitin natin, hindi tayo nagkukwentuhang barbero lamang. Okay, yan na yung kuwan natin, palay natin dito sa gubat LP 2096. Yung ginamit natin po na YouTube channel natin, Agritipid Feeds, ay compatible po. Yung Yieldmore sa fungicide na ginamit natin at insecticide na may kasamang hypercompost. Maraming salamat. With every scar